Ang Pilipinas at ang bateryang iyon hindi ito kapani-paniwala. Dapat itong maging eksklusibong teritoryo ng mga superpower sa kalawakan. Puno ng katahimikan ang laboratorio ng National Aeronautics and Space Administration, NASA. Sa loob ng 50 taon, tanging Amerika at Rusya lamang ang eksklusibong nakapagmamay-ari ng radioisotope thermoelectric generators, RTG, na nagpapahintulot sa mga Mars rover na makaligtas sa matinding lamig na 100 graden. Ang teknolohiyang ito, ang pinakamahirap na pinamumulan ng enerhiya ng sangkatauhan, ay natamo lamang pagkatapos ng daan-daang bilyong piso at mga dekada ng trial and error. Ngunit binali NG Pilipinas ang pader NG imposibilidad na ito ng may kadalian. Mas maliit ng 10 beses sa laki at higit sa doble ang kahusayan. Maging isang senior researcher sa NASA na may 35 taong karanasan ay nagulat. Hindi ba ito lumalabag sa batas ng pisika? Sa sandaling iyon, ano nga ba ang nangyayari sa laboratorio ng Pilipinas? Ang kwento ay isa sa layse ko ngayon. Bago magpatuloy, malaking tulong kung kayo ay magbibigay ng like. Magandang araw. Ako si Robert Williams. Sa sandaling ito, sa kung saan sa labas ng mundo, ang mga makinang hinawakan ng kamay ng tao ay lumulutang sa malamig na kadiliman. Ako ay isang engineer na nagtrabaho ng matagal, 35 taon, sa National Aeronautics and Space Administration, NASA. Ang aking trabaho ay napakalinaw. Ang tiyakin na ang mga rover ay patuloy na gumagana sa layong daan-daang milyong kilometro. Sa gabi ngang Mars na bumababa sa 100 graf Celsius sa malalim na espasyo kung saan hindi umaabot ang sikat ng araw, walang silbi ang ordinaryong baterya. Kaya ginagamit namin ang isang espesyal na aparato na tinatawag na nuclear battery. Ang teknolohiyang ito na nagpapalit ng init mula sa pagkabulok ng radioactive isotopes sa kuryente ay halos eksklusibong pag-ari. Lamang nam, nga dakilang bansa tulad nam, Amerika at Rusya. Ako ay isang taong naniniwala na ang manumero ay hindi nagsisinungaling. Para sa isang engineer, walang mas tiyak na ebidensya kaysa sa mga numero. Ang pagiging kalmado at analytical ang aking espesyalidad at ang pagtanggap sa mga limitasyong ipinapakita nga data ang siyentipikong pag-ugali na aking natutunan. Kaya, sa totoo lang, minamaliit ko ang kakayahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Sigurado, akong mahusay sila sa paggawa ng semiconductors at mga sasakyan. Ngunit kumbinsido ako na ang larangan ng enerhiya sa kalawakan ay isang isyungang ibang dimensyon. Ito ay tulad ng isang pader na hindi kailanman maabot maliban kung ang kaalaman ay naipon sa loob ng dekada. Nang una kong marinig ang balita na hahamon ang Pilipinas sa nuclear battery, tinawanan ko lang ito. Ang batas ng pisika ay hindi magbabago dahil lamang sa pagbuhos ng pera. Akala ko, isang walang kapararakang pangarap lamang para sa Pilipinas na hangarin ang isang bagay na tanging ang superpower sa kalawakan lamang ang maaring makamit. Subalit, nagsimulang magkaroon ng lamat ang aking tahimik na pang-araw-araw na buhay. Sa gitna ngang payapa, kung mga araw bago ako magretiro, dumating ang balita mula sa isang maliit na bansa sa kabilangang karagatang Pasipiko. Isang ulat na dumating sa aking email inbox ang nagpabago sa lahat ng aking nakagis ng kaalaman. Sa simula, inakala kong isa lamang itong karaniwang teknikal na dokumento at balak kong basahin ng pababaw. Ngunit sa sandaling nakita ko ang numerong nakasulat sa pamagat ang output at density ng enerhiya, hindi ko maiwasang pagdudahan ang aking mata. Robert, sa tingin mo ba totoo ang datos na ito? Nang tanungin ako nga aking kasamahan, napaluno ako. Ang numero na theoretically possible unit itinuturing na impossible sa praktikal na pagpapatupad ay maayos na inilatag. Muli kong inayos ang aking salamin at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Naisip kong may mali o baka nananaginip lang ako. Ngunit ang argumento sa ulat ay napakagaling. Hindi lamang ito isang teoretikal na panukala, kundi suportado rin ito ngang konkretong datos ng eksperimento. Naramdaman kong nahihirapan akong huminga kung totoo ang numerong ito. Ang paradigmang enerhiya sa kalawakan na aking pinaglaanan ng buong buhay ay maaring magiba mula sa pundasyon. Ang malamig na pader,
na metal ngang laboratorio ngang nasa ay tila pumipiga sa akin. Ang pamamaraang iminungkahi ng mga mananaliksik ng Pilipinas ay lubos na naiba mula sa plutonium-based na pamamaraan na ginagamit namin. Ito ay isang istruktura na mas ligtas, ngunit may pinakamataas na kahusayan. Sa kabila ng pag-aakalang impossible, binubuklat ko na ang susunod na pahina. Ito ay isang siyentipikong intuisyon. Ito ay isang senyales na nagsimula na ang isang malaking pagbabago. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon at nagsimula akong suriin ang bawat numero sa ulat. Ngunit gaano man karaming beses kong sinuri, pareho ang resulta. Ang datos na kanilang ipinakita ay perpekto, walang anumang pagkakamali. Ito ay kasing tumpa ng isang switch ng Diyos. Dalawang ideya ang nabanggaan sa aking isip. Ang pagkamangha na nagtagumpay ang Pilipinas at ang pagtanggi na hindi nila kami malalampasan. Naramdaman kong nabawasan ang aking pagmamataas habang mag-isang uminom ng kape sa isang tahimik na laboratorio. Sa sandaling may labas ang ulat na ito, tiyak na magugulo ang mundo. Kaya, may nanginginig na puso, sinuri ko ang pangalan ng Philippine Research Team. Tila si Dr. Reynaldo Reyes ang namumuno sa grupo. Sino sila at paano nila nakamit ang ganitong hindi kapani-paniwalang tagumpay? Sunod-sunod na lumitaw ang mga tanong. Ito ay isang sandali kung saan nanghina ang aking pilosopiya na ang kalawakan ay hindi bagay na susubukan nating sakupin, kundi isang isyu ng kaligtasan. Ngayon, kailangan kong tanggapin ang katotohanan na natapos na ang panahon ng eksklusibong enerhiya sa kalawakan ng Amerika at lumitaw na ang isang bagong, pangunahing aktor. Hindi lamang ito isang pag-unlad sa teknolohiya, kundi isang malaking hakbang na magtatakda sa kinabukasan ng sangkatauhan. Nasa aking mesa pa rin ang ulat na ipinadala mula sa Pilipinas. Ang puting tumpok ng papel ay tila isang malaking bundok. Tumayo ako at tiningnan ang labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi sa Washington na nakikita sa malayo ay tila kakaiba ngayon. Hindi kaya nilabo nga ating pagmamataas na tayo ang pinakamahusay sa mundo ang ating mamata? Ang Pilipinas ay palaging ganun. Tahimik silang nagpapatuloy sa kanilang sariling daan kapag walang nagbibigay pansin, at isang araw, nagugulat ang mundo. Pareho rin ngayon. Naiposisyon na nila ang kanilang bandila sa lugar na minarkahan namin bilang imposible. Bumalik ako sa aking upuan at muling binasa ang ulat mula sa simula. Sa pagkakataong ito, hindi may pagdududa, kundi may saloobin na pagkatuto. Bawat pangungusap ay malalim na nakaukit sa aking isip. Ang kanilang proseso ng eksperimento ay masakit na masinsin. Naramdaman ko mula sa mga linya na ito ay mahalagang datos na nakuha pagkatapos ng libu-libong pagkabigo. Doktor, hahanapin ko ba ang contact information sa panig ng Pilipinas? Sa tanong ng aking katulong, tumango ako. Panahon na upang makipag-usap ng direkta. Nais kong personal na kumpirmahin kung ang bateryang ginawa nila ay makakayanan ang matinding kapaligiran sa kalawakan. Kung possible, handa akong palakpakan sila. Ngunit sa kabilang banda, takot pa rin ako. Mas masakit ang katotohanan na kami ay tumitigil kaysa sa katotohanan na ililipat ang pamumuno sa teknolohiya. Ito ay isang mainit na araw ng tag-init noong 2022. Sa labas ng bintana ng aking opisina sa Goddard Space Flight Center, nanginginig ang aspalto dahil sa init ng lupa. Tahimik ang umaga, tanging ang tunog lamang ng aircon ang naririnig. Tuwing umaga, sinisimulan ko ang aking araw sa pamamagitan ng pagtingin sa voltage status na maraming satellite na lumulutang sa orbit. Bawat numero ay direktang konektado sa buhay ng mga spacecraft, kaya hindi ako maaaring magpabaya kahit isang sandali. Noong panahong iyon, ang sektor ng aerospasa mundo ay nasa gitna ng isang tahimik na digmaan. Ang susi ay kung sino ang unang makakakuha ng mas maliit, mas magaan at permanenteng enerhiya. Upang matupad ang dakilang pangarap na space exploration, malinaw na may limitasyon ang kasalukuyang mabibigat na baterya. Nagtitipon ang mga kasamahan sa pahingahan, uminom ng kape at palaking pinag-usapan ang parahong bakay. Sa huli, ang teknolohiya ng nuclear battery ang sagot, ngunit walang ibang opsyon maliban sa Amerika at Rusya.
Kahit gaano pa mangarap ang Tsina, ang teknolohiya sa pagkontrol ng nuklear ay hindi isang bagay na makakamit sa isang iglap. May halo nga ang pagmamataas sa boses ng aking mga kasamahan. Sa larangan ng aerospace, ang Amerika ay palaging ang nangingibabaw na leader at iyon ay isang hindi mapag-alinlanganang katotohanan. Sanay na rin ako sa ganoong kapaligiran. Hindi ko man lang isinasama sa aking konsiderasyon ang Pilipinas. Alam kong mahusay sila sa semiconductors at paggawaing sasakyan, ngunit sa nuclear energy sa kalawakan, iba na iyon. Robert, nakita mo ba ang balita? Ang Pilipinas daw ay naglabas ng sarili nilang prototype ng nuclear battery. Ang screen ng smartphone na inabot ng aking kasamahan ay nagpakita ng tanawin ng isang hindi pamilyar na research institute sa Pilipinas. Nagbigay ako ng tuyong ngiti at sumagot, malalaman din nila sa lalong madaling panahon na ang pera lamang ay hindi sapat. Kung walang 50 taong naipon na kaalaman, hindi iyan baterya, kundi isang delikadong laruan lamang. Matibay ang aking paniniwala, naniniwala ako na ang teknolohiya ay bunga ng pag-iipon, hindi isang himala na biglang babagsak mula sa langit. Ngunit ng gabing iyon, isang hindi opisyal na ulat na inilagay sa aking mesa ang nagwasak sa aking pagmamataas. Ito ay isang panloob na dokumento na ipinadala ng isang kakilala mula sa isang internasyonal na organisasyon ng enerhiya. Sa loob nito ay ang detalyadong disenyo ng beta battery na sinasabing binuo ng Philippine Research Team. Pigil hininga kong tiningnan ang blueprint. Naku! Hindi ba ito ang paraan na inaasahan nating magiging possible lamang pagkalipas ng 10 taon? Napabuntong hininga ako. Ginamit nila ang nanotechnology upang balutan ang radioactive isotopes ng napakanipis na film. Ang istrukturang may mataas na kahusayan na aming binitawan dahil sa kadahilan ng pangkaligtasan ay nalutas ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang sariling natatanging prosesong presisyon. Hindi lamang ito simpleng aplikasyon ng teknolohiya ng semiconductor. Ito ay isang kamangha-manghang pagkakaisa ng engineering at material science. Umupo ako sa upuan, tulala sa monitor ng ilang sandali. Ang teorya na matagal nang ipinagtanggol ng sa loob ng dekada ay tila isang relik ng lumang panahon sa isang iglap. Malinaw na ipinakita ng data na nilampasan kami ng Pilipinas. Naramdaman kong nilalamig ang isang sulok ng aking dibdib. Kung totoo ang manumerong ito ay katumbas ng deklarasyon ng digmaan para sa soberanya ng enerhiya. May nanginginig na boses kong bulong. Masakit para sa akin na tila tinatanggal ang aking 35 taong karera ng isang maliit na baterya mula sa bansang ito. Ngunit kasabay nito, pinukaw ako ng aking kuryosidad bilang isang engineer. Ano nga ba ang mahika na nangyayari sa laboratorio ng Pilipinas? Sila ay walang malaking kapital o mahabang kasaysayan. Tiningnan ko ang araw sa labas ng bintana at nagpasya. Kailangan kong personal na kumpirmahin ang estado ng teknolohiyang ito. Nais kong ibaba muna ang aking titulo bilang senior researcher ng NASA at harapin sila bilang isang siyentipiko lamang. Nais kong makita ng sarili kong mata kung anong bunga ang ibinunga ng kanilang pawis. Muling nagsimulang umalab ang pagnyanasa sa puso ng isang matandang engineer na malapit ng magretiro. Hindi ito inggit, kundi paggalang sa isang dakilang tagumpay, ngunit ang kapaligiran sa organisasyon ay malamig. Nang isumite ko ang ulat na ito sa mga nakakataas, ang naging reaksyon ay nagdududa. Malamang na minanipulangang Pilipinas ang manumero, huwag masyadong maging sensitibo. Sa malamig na tonong direktor, nanahimik ako. Ngunit alam ko, ang manumero ay hindi nagsisinungaling. Ang matumpa na graph at data ay malinaw na resulta ng libu-libong simulation. Lihim kong pinadalhan ng personal na email si Dr. Reyes ng Pilipinas. Ipinakilala ko ang aking sarili at ipinahayag ang aking malalim na pahanga sa kanilang teknolohiya. Sa reply na dumating pagkalipas ng ilang araw, may nakasulat na hindi inaasahang pangungusap. Ginawa namin ang bateryang ito dahil pinapangarap namin ang isang mundo kung saan ang mga bata ay makakapaglaro ng hindi nag-aalala sa pag-charge. Sa sandaling nabasa ko ang pangungusap na iyon, naramdaman kong tila binugbog ang aking ulo. Habang iniisip ko lamang ang kahusayan at pagsakop, iniisip nila ang buhay ng sangkatauhan.
Natural lamang na makakaiba ang resulta kung makakaiba ang layunin ng teknolohiya. Naramdaman ko ang kahihiyan sa aking limitadong pananaw. Hindi na ako simpleng manonood. Gusto kong maging saksi sa makasaysayang sandaling ito. Habang nagbubuk ako ng flight patungong Pilipinas, sinabi ko sa aking sarili sa salamin, Robert, isantabi mo ang pagmamataas. Panahon na upang harapin ang katotohanan. Ang aking determinasyon, na mas mainit pa sa init ng tag-init, ay nagpayanig sa bintana. Tila nararamdaman ko na ang determinasyon ng nga naghihintay sa kabila ng karagatang Pasipiko. Ito ang esensya ng agham na matagal ko nang hinahanap. Nang isara ko ang huling pahina ng ulat, alas 3 ng umaga sa orasan ng aking opisina, tahimik ang bakuran ng laboratorio na binalutan ng dilim. Ngunit gulo ang aking isip, tila libu-libong atom ang nagbabanggaan. Ang nakita ko sa ulat ay hindi lamang isang numero ng kuryente. Ito ay isang malaking teknikal na revolusyon na matapang na sumasalungat sa umiiral na pisikal na limitasyon. Ang plutonium-based nuclear battery na ginagamit namin ay may nakamamatay na kahinaan. Ito ay ang katotohanan na ito ay naglalabas ng napakalaking init at dahil dito, lumalaki ang volume ng baterya. Ngunit ang tinatawag na beta battery na binuong Pilipinas ay pumili ng ibang-ibang daan. Ginamit nito ang paraan ng direktang pagpapalit ng beta rays na inilalabas ng radioactive isotopes sa enerhiyang elektrikal. Sa teorya, perpekto ito, ngunit sa praktika, napakababa ngang kahusayan sa pagkuha ng enerhiya kaya binitawan na mga siyentipiko sa buong mundo. Ngunit ang Philippine Research Team ay binitak ang imposibleng larangan na iyon gamit ang nanosemiconductors. Totoo ba ito? Mayroon bang nagloloko sa akin? Ilang beses kong kinurot ang aking piski upang kumpirmahing hindi ako nananaginip. Kung makakatoto ang teknolohiyang ito, ganap na magbabago ang paradigma ng space exploration. Dahil ang bigat ng baterya na umabot sa ilang tonelada ay maring bawasan sa ilang kilo lamang. At dahil dun, mas maraming observing equipment ang maring mailagay. Subalit, sa isang bahagi nga aking puso, patuloy na nananatili ang banayat na tensyon at pag-aalinlangan. Bakit hindi pa lumabas sa publiko ang perpektong teknolohiyang ito? Hindi kaya may nakatagong nakamamatay na depekto na hindi natin alam? Sunod-sunod na lumabas ang mga pagdududa. Mas naging malamig ang reaksyon ng nakapaligid sa akin. Binasa ng aking kasamahang si Dr. Mark ang aking ulat at may pag-alinlangang sinabi, Robert, tumatanda ka na. Paano makakamit ng isang bansa tulad ng Pilipinas ang hindi nakayanan ng NASA? Ito ay tiyak na isang palabas lamang upang makakuha ng subsidyo mula sa gobyerno. Puno ng pagmamataas na nakasentro sa kanluran ang kanyang boses. Ngunit hindi ako sumang-ayon sa mga salita ni Mark. Dahil ang masinsinang detalye na nararamdaman mula sa data ay hindi kailanman maring gawin sa pamamagitan nega pamemeke. Naranasan ko ang matinding panlup na salungatan sa pagitan ng pagmamataas na taglay ko bilang senior researcher NASA at ang aking intuition bilang isang engineer. Kung tama ang aking intuition, pinalalampas natin ang pinakamalaking revolusyon sa enerhiya sa kasaysayan ng sangkatauhan ngayon. Naging sensitibo rin ang aking pisikal na reaksyon. Habang binabasa ang ulat, kumikirot ang aking batok at hindi ko mapigilan ang pangingining ng aking mga daliri. Hindi lamang ito inggit, kundi isang likas na takot na nararamdaman kapag gumuho ang mundo na aking pinaniniwalaan. Kung totoo ang numerong ito, ang dynamics ng enerhiya na alam natin ay magtatapos ngayon. Paulit-ulit kong sinabi ang salitang ito sa tahimik na opisina. Nakita ko ang ningning ng Washington sa malayo, ngunit sa aking mga mata, tanging ang malabong ilaw lamang na. Inilalabas mula sa laboratorio ng Pilipinas ang nanginginig. Kinabukasan, mas maaga ako pumasok sa trabaho kaysa dati. Ang batang mananaliksik na nakita ko sa cafeteria nga Institute ay pinakatuwaan pa rin ang balita tungkol sa Pilipinas. Kung gumawa ang Pilipinas ng space battery, gagamit ba tayo ng kotatsu sa Mars? Ang kanilang tawanan, na may halong pagbibiro, ay tumusok sa aking tenga na parang tinidor. Hindi pa nila alam. Ang teknolohiyang kanilang pinagtatawanan ay maaring magbanta sa kanilang trabaho
at maaring agawin ang pangingibabaweng Amerika sa kalawakan. Mahigpit kong isinara ang aking labi, pumasok sa aking silid at inilok ang pinto. Pagkatapos, nag-access ako sa opisyal na website, NG Manila Advanced Energy Research Center. Sa halip na magarbong mga salita sa pagre-recruit, may nakasulat na simpleng pangungusap, malinis na enerhiya para sa sangkatauhan. Sa sandaling nakita ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong bumigat ang isang bahagi na aking dibdib. Binuo namin ang teknolohiya sa pagtingin sa kalawakan bilang target ng pagsakop, ngunit itinuturing nila ang teknolohiya bilang kasangkapan para sa buhay. Ang banayad na pagkakaiba sa pananaw na ito ay marahil ang ugat ng agwat sa teknolohiya. Hindi na ako maaring magduda lamang. Upang kumpirmahin ang katotohanan, kailangan kong personal na pumunta sa lugar. Ngunit ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Research Team nang walang pahintulot ng NASA ay isang mapanganib na aksyon na maaring magiwan ng malaking mansa sa aking karera. Tiningnan ko ang larawan ng aking pamilya sa mesa ng ilang sandali. Habang tinitingnan ko ang ngiting mukhang aking asawa at mga anak, naisip ko, upang maging isang ama na hindi kinakahiya bilang siyentipiko, kailangan kong tumayo ng matapang sa harap ng katotohanan sa halip na magtago sa anino ng autoridad. Sa huli, nagpadala akong email sa panig ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang hindi opisyal na ruta, humihiling ng video conference. Ang maikling panahong iyon bago dumating ang sagot ay tila ang pinakamahabang panahon sa aking buhay. Kumukulo ang aking puso at tuyo ang aking malabi. Kung tatanggihan nila ang aking kahilingan, wala akong magagawa kundi tumalikod magpakailanman sa pintuan ng malaking katotohanan ito. Ngunit tila pinakinggan ang aking taimtim na pagnanasa, dahil pagkalipas ng ilang oras, dumating ang isang positibong sagot. Dr. Robert, maligayang pagdating sa inyong pagbisita. Wala kaming itinatago. Sa kumpiyansa na nararamdaman mula sa maikling pangungusap na iyon, muli akong napuno ng pagkamangha. Naitapon na ang ditse. Nagsimula, akong gumawa ng lihim na plano na pumunta sa Pilipinas. Isinasakripisyo ang aking posisyon sa NASA at ang lahat ng karangalan na aking naipundar. Hindi lamang ito isang paglalakbay upang kumpirmahin ang isang baterya. Ito ay isang banal na paglalakbay upang kumpirmahin ang aking konsensya bilang isang engineer at masaksihan kung saang direksyon dumadaloy ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ang alaala na araw na iyon ay malinaw pa ring nakaukit sa aking isip. Ang pakiramdam na iyon nang huminga ako ngayon ng Pilipinas na puno ng moisture noong unang bahagi ng Agosto 2022. Naglagay akong gahilan na dadalo sa isang academic seminar sa NASA headquarters at tahimik akong sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Nang dumaan kami sa magagarang gusali ng Maynila at dumating sa Manila Advanced Energy Research Center, ang tanawin na bumungad sa akin ay mas simple kaysa sa inaasahan. Kumpara sa malalaking research complex ng Amerika, tila ito ay medyo sira-sira. Ngunit sa sandaling pumasok ako sa gat ng institute, instinctive kong naramdaman na iba ang daloy ng hangin. Sa pasilyo ng institute, may mga nakakalat na lumang sneakers at tumpok ng mga dokumento na nagpapakita ng bakas ng magdamag na pag-aral. Sa halip na magarbong interior, ang bakas lamang ng paglalaan sa pananaliksik ang tumimo sa aking puso. At sa wakas, nakaharap ko si Dr. Reyes na nakipag-usap lamang sa akin sa email. Mas bata siya kaysa sa inaasahan at may malinaw na mga mata. Maligayang pagdating, Dr. Robert. Maraming salamat sa paglalakbay mula sa malayo. Ang kamay na kanyang iniabot ay magaspang ngunit mainit. Pagkatapos ngang pagbati, dumiretso ako sa punto. Dr. Reyes, gusto kong paniwalaan ang inyong datos. Ngunit hindi ito makatarungan sa aking pangkaraniwang kaalaman. Paano ninyo ganap na hinaharangan ang radiation sa manipis na shielding layer na iyon at nakakakuha ng kuryente? Matatalim at agresibo ang aking tanong. Gumiti siya ng mahinahon at inakay ako sa loob ng laboratorio. Dun, may nakalagay na maliit na coin-shaped battery sa loob ng glass tube. Ito ang beta battery na ginawa namin. Dr. Williams, personal ninyo itong kumpirmahin. Itinapat ko ang aking daladalang precision measuring device sa baterya. Sa sandaling iyon,
Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang voltage value na ipinakita sa screen ng measuring device ay mismo ang imposibleng numero na nakita ko sa ulat. Hindi ito kapani-paniwala. Paano nakakakuha ng kuryente ang istrukturang iyon? Hindi ba ito lumalabag sa batas ng pisika? Umalingaw-ngaw ang aking boses sa laboratorio. Muntik ko nang mahulog ang measuring device sa labis na gulat. Hindi lamang ito isang technical na anunsyo, kundi isang pangyayari na nagbaliktad sa lahat na siyentipikong pundasyon na aking pinaniniwalaan. Tahimik na itinuro ni Dr. Reyes ang data monitor. Sa halip na plutonium, ginamit namin ang carbon-14 at tritium. At pinili namin ang paraan ngang pagpapatong-patong ngang semiconductors sa nanoscale. Ito ay isang paraan na binitawan ng Amerika dahil hindi ito ekonomiko, ngunit ginawa namin hanggang sa makaya namin. Ang simpleng pahaya na ginawa namin hanggang sa makaya namin ay mas matimbang sa akin kaysa sa anumang batas ng pisika. Hindi lamang ito issue ng katalinuhan. Ito ay issue ng determinasyon. Agad kong naunawaan kung paano nakayanan ng maliit na bansang ito na kulang sa resources at teknolohiya na malampasan ang superpower sa kalawakan at marating ang puntong ito. Hindi sila nausaliksik gamit calculator, kundi gamit puso. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pagkabigla. Habang kinukumpirma ko ang mga numero, biglang umaling-aungaw ang alarm sa isang bahagi ng laboratorio. Doktor, mabilis na tumataas ang panlabas na presyon, may stress ang cooling system. Narinig ko ang tensyonadong sigaw ng mananaliksik. Agad na pumasok sa isip ko ang pinakamasamang senaryo. Kung mangyari ang aksidente dito, magtatapos hindi lamang ang pangarap ng Pilipinas, kundi pati na rin ang aking karera. Agad akong nag-react. Ang emergency response manual na daan-daang beses kong naranasan sa NASA ay kumalat sa aking isip. Evacuate lahat. Dr. Reyes, kailangan nating putulin ang kuryente. Sigaw ko. Ngunit hindi gumalaw si Dr. Reyes. Sa halip, kalmado siyang tumingin sa monitor at sinabing, hindi ito aksidente. Sa ngayon, ang baterya ay nasa critical na estado at sumasailalim sa proseso ng self-stabilization. Maghintay lamang tayo sandali. Ang kanyang salita ay tila baliw sa akin. Para sa aking pangkaraniwang kaalaman, ang mga numero ay sapat na upang sumabog anumang oras. Pinagpapawisan ang aking mga palat at nanginginig ang aking mga binti, ngunit walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Dr. Reyes. At tila isang himala. Pagkalipas ng 5 minuto, tumigil ang alarm at nagsimulang gumuhit ng perpektong tuwid na linya ang numero. Ang baterya ay nag-adjust ng sarili nitong init at natakpuan ang pinakamainam na estado. Nakita mo na ba? Ito ang teknolohiya ng Pilipinas. Ito ay enerhiya na nagbabago sa sarili nito. Mababa ang boses ni Dr. Reyes, ngunit may malakas na pagtitiwala. Natigilan ako sa lugar. Ito ay tila isang digmaan na nagdedeklara ng soberanya ng enerhiya. Hindi ang sagot na aming hinabol sa lupnam nga dekada, kundi isang ganap na kakaibang at mas perpektong sagot ang lumabas mula sa ibang lugar. Nakatulala lang ako sa monitor, hindi na mamalayan na nahulog at nabasag ang tasa ng kape na hawak ko. Ang nakaukit sa aking isip ay hindi ang mga numero, kundi ang nakakapanindig balahibong determinasyon ng mga Pilipino. Nakamali ako. May nangyayaring hindi kapani-paniwala. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan na lampas sa pakiramdam ng pagkatalo. Hindi na may babalik ang mundo sa dati. Kumbinsido ako na ang maliit na coin battery na ito ang susi na magdadala sa sangkatauhan o kahit sa susunod na henerasyon sa hinaharap. Hindi humupa ang pagkabigla. Kahit na tumigil ang alarm sa laboratorio, ang aking puso ay kumukulo na parang isang sirang makina. Nakatulala lang ako sa profile ni Dr. Reyes ng ilang sandali. Posible ba talaga ito? Hindi ba minanipula ang numerong nakita ko ngayon? Nanginginig ang aking boses sa awa. Walang sinabi si Dr. Reyes at iniabot sa akin ang isang makapal na record book. Sa loob nito ay nakasulat ang talaan ng mga pagkabigo na kanilang naranasan sa loob ng nakaraang ilang taon. Ito ang sandali kung saan naramdaman kong nahihiya sa aking sarili na nagduda sa manipulasyon ng data.
Lumakpas ako sa yugto ng pagtanggi at nahulog sa kailaliman ng pagkalito. Ang aking 35 taon sa NASA ay tila sira-sira. Sa harap ngang tagumpay ngang maliit na laboratorio na ito, tiyak na may depekto ito. Pinapalaki lang nga Pilipino ang isang panandaliang fenomenon para sa publicity. Paulit-ulit kong sinabi iyan sa aking isip. Ito ang huling pagtutol upang ipagtanggol ang aking pagmamataas. Agad kong kinontak ang aking team sa headquarters at nag-schedule ng video conference. Sa kabilang screen, ang mamuha ng mamananaliksik ng NASA ay nagpapakita ng pagkalito. Dr. Robert, possible ba iyan sa pisikal? Ang pagkontrol sa energying pagkabulok radioactive isotopes sa ganong paraan ay katumbas ng mahika. May halong pagdududa at takot sa boses ng aking mga kasamahan. Mabilis na gumalaw ang sitwasyon. Nang kumalat ang balita na nasa Pilipinas ako, hindi lamang sa lupngang, nasa kundi pati na rin sa US Department of Energy ay nagsimulang mag-react. Bumalik kaagad at gumawa nga ulat. Ang iyong misyon ay patunayan na peke ang kanilang teknolohiya. Ang matalim na utos ay tumusok sa aking tenga. Naguluhan ako. Paano ko sasabihing peke ang perpektong baterya na ito na nasa harap ko? Ang aking puso ay tila napunit sa pagitan ng aking konsensya bilang isang engineer at ang aking tungkulin bilang miyembro ng organisasyon. Hindi rin normal ang tanawin sa labas ng laboratorio. Nang kumalat sa buong mundo ang balita tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas, inilathala ng mga pangunahing international media ang balitang ito sa kanilang front page. Mayroong tumawag dito na revolusyon at mayroong tumuliksa dito bilang pandaraya. Nag-iisa akong nakatayo sa sentro ng kaguluhan. Dr. Reyes, maaari mo bang ipakita sa akin kahit isang bahagi ng blueprint? Sa kanitong paraan, wala akong sapat na ebidensya upang kumbinsihin ang aking bansa. Sa kabilang aking pagkalito, matatag si Dr. Reyes. Doktor, ito ay isang lihim na isyu na nakasalalay ang kaligtasan ng aming bansa. Hindi namin may papakita ang lahat, ngunit maaari ninyong beripikahin ang mangga, resulta ang pagsubok kung gaano man. Ang kanyang matatak na salubin ay mas nagpalalim sa aking pagdududa. Lumitaw ang hinala na may itinatago kaya hindi may pakita. Ang psikolohikal na presyon ay umabot sa sukdulan. Sa isang hotel room sa Pilipinas, pilit kong inihambing ang data ng SA at ng Philippine Research Institute. Sinusubukang humanap ng depekto. Ngunit habang hinahanap ko, lalo lamang akong nakumbinsi na walang pagkukulang ang teknolohiyang Pilipinas. Sa katunayan, naisama na nila sa kanilang kalkulasyon maging ang mga pinong pisikal na variable na aming pinalampas. Laging basaan malamig na pawis ang aking mga palat. Sa halip na aminin na nagkamali ako, mas ligtas para sa aking karera na patunayan na peke ang baterya na ito. Tuwing sumasagi sa isip ko ang ganitong duwag na pag-iisip, naramdaman ko ang pagkamuhi sa sarili. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at nagtanong, Robert, siyentipiko ka ba o opisyal ng gobyerno? Tanging katahimikan lamang ang lumutang sa malamig na silid. Dumaan ako sa pinakamahaba at pinakamadilim na tunnel sa aking buhay. Mas matindi ang mga alon kaysa sa inaasahan ko. Hindi lamang sa loob ng NASA, kundi pati na rin sa entablado ng pandaigdigang politika, nagsimulang lumitaw ang malinaw na pagtatangka na pigilan ang teknolohiya ng Pilipinas. Lalo na, nagsimulang direkta akong bigyan ng presyon ni Director Thompson, ang pinuno ng US Department of Energy. Dr. Williams, magpakatatag kayo. Kailangan nating sirain ang reputasyon ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang pagpapabaya sa kanila na sakupin ang energy market ay labag sa pambansang interes ng Amerika. Ang kanyang boses ay malapit sa pagbabanta. Hawak ko ang aking labi habang nakikipag-usap sa kanya sa lobby ng hotel. Napakasakit ng katotohanan na ang siyentipikong katotohanan ay pinipira-piraso ng lohikang pampulitika. Nagbigay pa ang mas pesimistikong prediksyon si Director Thompson. Ang nga siyentipiko sa Alemanya at Pransya ay naglabas na rin ng maulat na nagsasabing ang baterya ng Pilipinas ay malapit ng masira dahil sa isyu ng buhay nito. Kailangan mo lang na makisama sa aming sinasabi. Lalong lumala ang sitwasyon. Ang kontrobersiyang ito ay lumampas sa simpleng technical na issue at naging isang diplomatikong problema na nagpayanig sa buong technical na kooperasyon ng US-Philippines.
matapang din na nanindigan ang panig ng Pilipinas. Kung hindi kikilalanin at sisirain ng Amerika ang aming teknolohiya, kami ay maglalakat sa sarili naming landas. Ang malamig na deklarasyon ni Dr. Reyes ay lalong nagpahiwalay sa akin. Naramdaman kong wala akong magawa sa pagitan ng dalawang panig. Ang tawag mula sa aking asawa ay lalong nagpabigat sa aking puso. Ang matao mula sa NASA ay naghahanap sa iyo malapit sa bahay. Hindi ka ba nasasangkot sa isang napakadelikadong bagay? Habang naririnig ko ang nanginginig na boses ng aking asawa, kinuyom ko ang aking kamao. Bakit napakahirap sabihin ang katotohanan? Napuno akong galit. Higit pa rito, maging ang mga senior professors na aking iginagalang ay tumalikod sa akin. Robert, tila ikaw ay nabiyani sa mahika ng mga Pilipino. Hindi ganun kadali ang nuclear battery. Ang malamig na kritisismo ng mga otoridad ay nagpayanig sa aking paniniwala. Nagkamali ba talaga ako? Hindi kaya ang data na nakita at pinaniniwalaan ko ay isang bitak na maingat na inihanda. Kumalat sa buong katawan ko ang pagdududa sa sarili na parang lason. Mag-isa akong uminom ngang lambanog sa isang simpleng kainan sa Maynila, tinitignan ang kalangitan sa gabi. Naisip ko kung bakit napakakomplikado at madilim ngang mundo ngang tao, samantalang ang kalawakan ay napakalayo at napakalinaw. Kumalat sa aking isip ang babala ni Director Thompson. Kung hindi natin mapipigilan ang Pilipinas, ang pamumuno sa kalawakan sa susunod na 100 taon ay lilipat sa kanila. Ang masalitang iyon ay tila nagpapagalit sa akin na huwag maging isang traidor. Nasa gitna akong isang deadlock. Nagsimulang magduda sa akin ang Philippine Research Team na parang espiya at sa headquarters ng Amerika, tinuring nila akong traidor. Kung babalik ako sa ganitong estado, magretiro ako ng walang napoprotektahan. Ang karangalan ng aking buong buhay ay nasa bingit ng pagguho sa isang iglap. Ngunit sa sandaling iyon, sa balita sa TV sa kainan, ipinakita ang mga matatandang siyentipikoeng Pilipinas na ini-interview. Kami ay isang bansang walang yaman at inilaan namin ang aming buhay sa isang layunin lamang. Nais naming maiwan ng liwanag para sa aming mga anak. Mula sa kanilang mamatapat na mukha at simpleng paraan ng pagsasalita, naramdaman ko ang isang taos-pusong damdamin na mas matindi kaysa sa anumang data. Ito ay isang uri ngang bagay na hindi kailanman maunawaan ni Director Thompson o nga opisyal NASA. Inilapag ko ang aking tasa at tumayo. Ito ang sandali kung saan nagpasya akong harapin ang katotohanan ng direkta sa halip na magtago ng duwag. Sa pagpapasya, agad akong kumilos. Matapang kong hiniling sa NASA headquarters upang patunayan na peke ang data ng Pilipinas. Gagawa kami ng reproduction experiment sa aming laboratorio sa parehong kondisyon. Sumigaw pagtanggap si Director Thompson sa aking panukala. Kumbinsido siya na kung gagamitin ang kagamitan at tauhan ng NASA, agad na mabubuking ang mahinang kakayahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Agad akong bumalik sa US at binigyan ng milyon-milyong dolyar na budget at mga pinakamahuhusay na mananaliksik. May tensyon sa laboratorio. Patutunayan natin sa mundo kung ano ang pinakamahusay na teknolohiya. May kumpiyansa ang mamiyembrong team na nag-set up ng aparato. Nagsimula ang isang malawakang proyekto upang kopyahin ng eksakto ang coating technology ng radioactive isotopes na sinasabing ginamit ng Philippine Research Team. Ngunit sa simula pa lamang ng eksperimento, nahaharap na kami sa mga paghihirap. Sinubukan naming i-coat ang manipis na film ayon sa paraan ngang Pilipinas, ngunit hindi nananatili ang kuryente sa isang tiyak na antas at patuloy itong tumatalon. Doktor, laging may leakage current sa bahagi ng insulator. Hindi kaya maali ang mixture naga material. Lumakas ang pagkalito naga mananaliksik. Nagalala ako. Ang makinis na numero na nakita ko sa Philippine Research Institute ay hindi namin mareproduce sa aming laboratorio. Nagtrabaho kami ng magdamag sa loob ng ilang araw, ngunit ang resulta ay trahedya. Uminit ang baterya kaya natunaw ang elektrodes sa loob at ang kahusayan ay hindi umabot sa kalahatingang data ng Pilipinas. Tanging malalim na katahimikan lamang ang lumutang sa laboratorio. Ito ang sandali kung saan ang aming state-of-the-art na kagamitan ay naging walang silbi. Nang matanggap ni Director Thompson ang ulat ng resulta, nagalit siya na parang apoy. Williams, naririnig mo ba?
Gumawa kang ganitong kaguluhan para patunayan na mas mahina ang NASA kaysa sa Pilipinas. Agad kang gumawa ng ulat na nagtapos na sila ay nandaraya. Nagalit ako sa kanyang duwag na kahilingan. Hindi ito pandaraya. Ito ay ebidensya na mayroon silang teknolohiyang hindi natin alam. Sa ngayon, ginagaya lang natin ang kanilang panlabas na anyo. Sumigaw ako. Ngunit ang naging sagot ay pagtawa lamang. Tama na, Dr. Robert. Naintindihan ko na nasaktan ang iyong pagmamataas. Ngunit mas mabuti nang huminto bago pa lumala ang lahat. Ang malamig na tingin ng aking makasamahan ay tumusok sa aking dibdib na parang ngipin. Ito ang sandali kung saan ang aking 35 taong karera ay itinuring na simpleng pagpupumilit ng isang walang kakayahang matanda. Habang sinusuri ko ang sanhing pagkabigo, lalo lamang lumitaw ang kadakilaan ng teknolohiya ng Pilipinas. Ang precision thin film technology at ang espesyal na mixture ng material na ginamit nila ay umabot sa antas na hindi namin maisip. Hindi lamang ito issue ng performance ng makina, kundi isang pagkakaiba sa kasanayan at pilosopiya ng taong gumagamit ng material. Ang manipis na film na sinasabing, ginawa nga mananaliksik na Pilipinas sa pamamagitan ng libu-libong manual na pagtatrabaho ay isang sining na hindi namin kayang gayahin gamit ang aming makina. Napilitan akong aminin ang pagkatalo. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa halip, mas malinaw nitong ipinakita sa akin ang landas na dapat kong tahakin. Hindi ito issue ng teknolohiya. Mayroon silang ibang-ibang pilosopya na hindi natin alam. Umupo ako sa isang sulok ng laboratorio, tinitignan ang nasirang piraso ng baterya at bumulong, binuksan sa akin ng pakabigo ang isang bagong pananaw. Gumawa kami ng mga kasangkapan para sa pagsakop, ngunit binigyan ng Pilipinas ng buhay para sa kaligtasan. Pagkatapos ng trahedyang pagkabigo, mabilis na gumuho ang aking buhay. Sa loob ng NASA, patuloy akong pinakatuwaan at inalis ako ni Director Thompson sa mga pangunahing proyekto. Sa loob ng 35 taon, para saan ako nagsaliksik, ang aking kaalaman ba ay isang relic na lamang ng lumang panahon? Sa salamin, napakaliit na aking hitsura. Muling bumalik ang trauma ng pagkabigo na naranasan ko sa Mars Exploration Project nung nakaraan at pinahirapan ako nito. Ang aking pagkatao, na kalmado at analytical noon, ay nagtago at tanging takot at pakiramdam ng pagkatalo lamang ang pumuno sa aking puso. Dahil ang aking panghabang buhay na paniniwala na ang kalawakan ay eksklusibong pag-ari ng mga superpower ay gumuho sa harap ng maliit na baterya ng Pilipinas. Isang gabi, mag-isa akong tinitignan ang satellite map sa madilim na sala. Habang tinitignan ko ang satellite na kumikinang bilang isang napakaliit na tuldo sa walang hangganang kadiliman ng kalawakan, sinisisi ko ang aking sarili sa aking kamangmangan. Dumaloy ang luha sa aking pisngi, ngunit wala akong lakas upang punasan ito. Sapat na, Robert. Magretiro ka na at mamuhay ng tahimik. Hindi ko pinansin ang pag-aliw nga aking asawa. Dahil ang pagkamatay nga aking pagmamataas bilang isang engineer ay katumbas ng pakawala ng aking buhay. Ngunit biglang sumagi sa aking isip ang huling sinabi ni Dr. Reyes sa Manila Advanced Energy Research Center. Ginawa namin ang bateryang ito para sa aming nga anak. Noong panahong iyon, inakala kong sentimental lamang ang masalitang iyon at binalewala ko, ngunit ngayon, malakas itong tumunok sa akin. Nagsimulang lumitaw ang mga tanong. Ano ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon na ginawa para sa kinabukasan, hindi para sa batas? Nais namin ang mas malakas na kapangyarihan, ngunit hindi kaya mas gusto nila ang mas sustainable na buhay? Habang tinitingnan ko lamang ang voltage value ng baterya, ano ang nakita nila? Ang aking panlup na salungatan ay pumasok sa isang bagong yugto. Nagsimula akong mapagtanto na ang tagumpay ng Pilipinas ay hindi isang tagumpay ng teknolohiya, kundi isang tagumpay ng pagpapahalaga. Mula sa mga piraso nga aking gumuho na paniniwala, lumitaw ang isang maliit na sinangang pag-asa. Sa katotohanan na ang aking buong buhay na pag-aral ay maaring maging kasangkapan upang protektahan ang mga mahal sa buhay, hindi isang sandatangang pagsakop, muli akong nagpasya na bumangon. Maaring ako ay sugatan at isolated ngayon, ngunit ang pagtalikod sa katotohanan ay katumbas ng pagkamatay ng isang siyentipiko.
muli kong binuklat ang mga dokumentong dinala ko mula sa Pilipinas. Sa pagkataong ito, hindi upang humanap ng depekto, kundi upang basahin ang kanilang taos-pusong hangarin. Nagsimulang maramdaman ko ang amoy ng pawis ng mga mananaliksik na nakatago sa likod ng mga numero at ang kanilang taimtim na pagnanasa. Tama, hindi pa ito tapos. Ang dapat kong gawin ay hindi sirain ang kanilang reputasyon, kundi buksan ang kinabukasan ng sangkatauhan kasama sila. Ang aking panloop na monologo ay naging matigas na bato. Ang liwanag ng bukang liwewe na sumilip mula sa labas ng bintana ay tila mas maliwanag ngayon. Ito ay tila ang ilaw ng pag-asa na inilalabas ng beta-battery ng Pilipinas. Sa dilim, lumitaw ang isang hindi inaasahang kasamahan. Ito ay si Dr. Johnson, ang aking retiradong mentor at dating administrator ng NASA. Narinig niya ang aking balita at agad na nagpunta sa Maryland. Robert, ang pangit ng itsura mo. Hindi ba nabulag ka na sa mga numero? Ngumiti ako nang mapait sa kanyang matatalim na biro. Umupo siya sa tabi ko. At habang iniabot ang isang tasa ng tasa, mahinahon niyang sinabi, Robert, ipikit mo ang iyong mata at tignan mo ang kanilang pananaw sa halip ng mga numero. Mayroon silang taimtim na hangarin na wala tayo. Iyan ang puwersang nagpapabunga ang mahimala. Ang payo ang doktor ay tila isang malakas na gamot na tumagos sa aking dibdib. Ikinuwento ni Dr. Johnson kung paano nagsimula ang Pilipinas sa nuclear research sa isang bansang nasira ng digmaan nang walang anumang bagay. Sa panahong walang kapital o teknolohiya, natutunan nila ang teknolohiyang ibang bansa sa isang layunin lamang, iligtas ang bansa. Sila ay mataong nagtiis hanggang ngayon sa pamamagitan ng gasolina na tinatawag na tiyaga. Ito ay isang enerhiya na hindi kailanman maintindihan ng mga nagsasaliksik sa isang masarap na kapaligiran na tulad natin. Habang nakikinig ako sa paliwanag ng doktor, nangilabot ako. Ang beta-battery ng Pilipinas ay hindi lamang resulta ng ilang taong pananaliksik, kundi ang pagsabo ng pagpupunyagi at pagnanasa ng isang bansa na naipon sa loob ng dekada. Tinulungan ako ni Dr. Johnson sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang koneksyon. Kung taos-puso mong kinikilala ang teknolohiya ng Pilipinas, isasayos ko ang isang hindi opisyal na pakikipag-ugnayan kay Dr. Reyes. Ang ideyang iyon ay tila isang malabong beacon signal na natakpuan ko sa kadiliman ng kalawakan. Isinugal ngang doktor ang kanyang karangalan upang kumbinsihin ang mga opisyal ng gobyerno at Naging protection ko. Robert, isantabi mo na ang iyong pagmamataas, ang pahawak sa kamay na Pilipinas para sa sangkatauhan ang iyong huling misyon. Tumango ako sa kanyang mga salitang punong kumpiyansa. Ang imposible na mag-isa ay naging possible sa tulong ng isang maasahang kasamahan. Sa tulong ni Dr. Johnson, muli akong gumawa ng plano na pumunta sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi bilang kaway, kundi bilang kasamahan upang makipakita sa kanila. Pinayuhan ako ngang doktor tungkol sa kultura at etiketa ng mga Pilipino. Bubuksan nila ang kanilang puso sa mga taong tapat na lumalapit. Lumapit ka ng walang autoridad ng isang doktor. Malalim kong inukit sa aking puso ang mga salita ng doktor. Ang paglitaw ng isang kasamahan ay higit pa sa simpleng tulong para sa akin. Ipinamukha nito sa akin na ang landas ng aham ay hindi nilalakad ng mag-isa, kundi natatapos lamang kapag ang mapuso ay nakakaisa sa mga henerasyon. Inayos ko ang aking bag na puno ng matigas na bato. Naramdaman kong handa na akong maglakbay sa tunay na kalawakan. Muli kong inayos ang aking magamit. Ngunit sa pagkakataong ito, ganap na naiba ang aking kaisipan kumpara sa unang pagbisita ko sa Pilipinas. Noong panahong iyon, mayroon akong mapagmataas na mata ng isang tagamasid na naghahanap ng mga depekto upang sirain ang reputasyon ng kalaban. Ngunit ngayon, naramdaman ko ang aking sarili na parang isang matandang estudyante na taos-pusong, nais na maunawaan at matuto mula sa kanilang teknolohiya. Hindi ko na inakala na ang tagumpaying Pilipinas ay aksidente o manipulasyon. Sa halip, nais kong kumpirmahin sa pamamagitan nila kung anong mga depekto ang mayroon sa teorya ng Amerika na pinaniwalaan naming natural sa loob ng mga dekada. Nagsimula ako sa masusing paghahanda.
Ang pagbisitang ito ay hindi opisyal na pinahintulutan ng NASA, kaya kailangan kong maging mas masinsin. Sa labas, pinagtatakpan ko ito bilang isang business trip para sa keynote speech sa isang international academic conference, ngunit sa aking bag, mayroon akong draft ng isang joint space exploration project na tatalakayin sa Philippine Research Team. Malino ang revolusyonaryong diskarte ng planong ito. Ito ay ang pagsasama ng malaking space exploration infrastructure ng Amerika at ang makabagong energy demonstration technology ng Pilipinas. Hindi lamang ito lampas sa teknolohiya, kundi isang engranding blueprint na maaring magpabilis sa bilis ng pagunlad ng sangkatauhan sa kalawakan sa loob ng mga dekada. Gumawa ako ng isang hakbang-hakbang na plano. Una, muling bisitahin ang Manila Advanced Energy Research Center at muling beripikahin ang pangmatagalang stability and data na nakumpirma ko nung nakaraan. Pangalawa, nahanda ako ng isang groundbreaking proposal na magbabahagi ng kaalaman na hawa ng SA tungkol sa extreme radiation housing technology sa space environment na marahil ang pinakamalaking pag-aalala ng panik ng Pilipinas. Ito ay ang paglalaan ng lahat ng aking resources at technical na autoridad. May mabalakit sa bawat sulok. Kailangan kong iwasan ang mata ni Director Thompson na patuloy na nagbabantay sa akin at lihim na ibahagi ang planong ito sa mga pangunahing tauhan sa loob ng NASA na sumusuporta sa akin at inutusan silang maghanda ng backup data. Tumayo ako sa harap ng salamin at tiningnan ang aking sarili. Tinanong ko ang aking sarili kung bakit ko ginagawa ang mapanganib na paglalakbay na ito sa edad na malapit ng magretiro na maaring mawalan ng karangalan. Ngunit malinaw ang sagot, ang pagbisitang ito ang magiging huling alab ng aking karera. Naisip ko na mas nakahihiya pa kaysa sa kamatayan ang tumalikod sa katotohanan bilang isang siyentipiko at pumili ng isang maligamgam na pagtanda. Bago ako sumakay sa eroplano, muli akong nagpractice na pagbati sa Filipino. Habang binibikas ang maikling, magandang araw po. Naramdaman ko ang tensyon na hindi ko pa naranasan at kasabay nito, isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang aking matatag na hangarin na isantabi ang politika at makipagkita sa kanila bilang siyentipiko lamang ang bumalot sa aking buong katawan. Sa eroplano, nagbasa akong libro tungkol sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Habang binabasa ko ang kwento ng kanilang pagtitiyaga, kung paano nila pinangarap ang malaking enerhiya na nuklear sa isang bansang nasira ng digmaan, paulit-ulit na napaya ako. Ngayon ko lamang lubos na naunawaan ang katotohanan na para sa kanila, ang nuclear energy ay hindi lamang kuryente, kundi kaligtasan, kalayaan, at pagtitiwala sa sarili. Napaka-arogante ko noon. Sa eroplano na lumilipat sa itaas ng ulap, malalim akong nakmuni-muni. Ang aking malamig na puso, na nakita lamang ang mundo sa pamamagitan ng nga numero, ay unti-unting natunaw ng bumangga sa mainit na determinasyon ng mga Pilipino. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, kinuyom ko ang aking kamao na parang isang sundalo na patungo sa labanan. Sa pagbisitang ito, lahat ay magpapasya. Ang aking buhay, ang kinabukasan ng NASA, at ang dakilang hamon ng Pilipinas. Lumabas ako sa gate ng airport at malalim na huminga ng basang air ng Pilipinas. Sa loob ng hangin na iyon, may halongang moingang, masiglang buhay at pag-asa para sa kinabukasan. Sumakay ako sa taxi at agad na nagtungo sa Maersk. Ang tanawin ng Pilipinas na nakikita mula sa sasakyan ay mas maganda at mas masigla kaysa dati. Dr. Reyes, narito na ulit ako. Sa pagkakataong ito, dumating ako upang hawakan ang inyong kamay bilang isang tunay na kaibigan. Sa aking isip, binati ko siya habang nagmamadali ako patungo sa Research Institute. Handa na ang bagong kasaysayan na magsimula. Ang tanawin ng Manila Advanced Energy Research Center na muling binisita ko ay tila mas pamilya na ngayon kaysa dati. Ngunit ang natatanging tensyon na nararamdaman ko tuwing dumadaan sa pangunahing gate ng institute ay nanatili pa rin. Sa pagkakataong ito, tumayo ako sa harap nila hindi bilang isang senior researcher ng NASA na may malaking titulo, kundi bilang isang kapwa engineer. Nagulat ng bahagya si Dr. Reyes na muling lumitaw ako, ngunit marahil nabasa niya ang aking sinseridad
sa aking mamata, kaya ngumiti siya ng maliwanag at sinalubong ako. Dr. Robert, hindi ko inaasahan na babalik kayo. Anong depekto ang hinahanap ninyo ngayon? Sa kanyang biro na pagbati, ngumiti rin ako at sumagot, hindi, Dr. Reyes. Hindi depekto ang hinahanap ko ngayon, kundi ang kinabukasan ng sangkatauhan. Sa aking seryosong salubin, agad na naging seryoso at masigla ang kapaligiran sa laboratorio. Agad kaming pumasok sa laboratorio. Sa pagkataong ito, hinubad ko rin ang aking coat at inihanda ang aking mga braso. Inilabas ko ang aking dalang precision analysis device ngang NASA at ikinabit ito sa kanilang beta battery system. Ang trabahong sinimulan namin ay 1:72 oras na impyernong prosesong pagpapatunayang kasaysayan. Kasama ang mamananaliksik, kumakain kami ng instant noodles habang sinisuri ang data sheet. Mahirap ito, ngunit masaya. Doon, nasaksihan ko ang isang kamanghamanghang tanawin. Ang nakita ko ay hindi isang state-of-the-art automated equipment. Ito ay ang mga mananaliksik na nakaswot ng magnifying glass, gamit ang tweezers upang mano-manong ayusin ang manipis na nanofilm. At may mga lumang notebook na may libu-libong trial and error na nakasulat sa kamay. Ginagawa ba talaga ito ng tao mismo? Sa aking tanong, ngumiti nang nahihiya ang isang batang mananaliksik at sinabing, ang makina ay paulit-ulit lamang sa itinakdang numero, ngunit ang kamay ng tao ay kayang maramdaman kahit ang pinong panginginig ng material. Naniniwala kami na ibinubuhos namin ang aming kaluluwa sa bateryang ito. Sa sandaling narinig ko ang masalitang iyon. Naramdaman kong tila binugbog ng malaking martilyo ang aking bato. Isang paraan na hindi kailanman maisip sa NASA. Kami ay iniaasa ang lahat sa sistema at makina, ngunit ang mga Pilipino ay nagbibigay ng init ng tao o puso sa teknolohiya. Ang resulta ay kamangha-mangha. Maging sa loob ng extreme low temperature chamber na 60 grado, perpektong napanatili ng beta battery ng Pilipinas ang output curve ng walang kahit 1 MV na pagbaba ng voltage. Ang ultra-precision coating technology na halos imposible sa teorya ay natapos na parang sining sa pamamagitan ng kanilang sanay na mga daliri. Habang tinitignan ko ang monitor, paulit-ulit akong nagbigay ng simpleng pahanga. Napakagaling. Isang himala ito. Natagpuan ninyo ang sagot na hindi namin matagpuan sa loob ng mga dekada sa lumang research institute na ito. Ganap na nawala ang aking malamig na salubin. At sa lalong madaling panahon, nakikipagtulungan na ako sa mananaliksik ng Pilipinas. Sunod-sunod na lumalabas ang mga bagong ideya. Ngunit panandalian lamang ang kagalakan dahil natakpuan ang isang technical na pagsubok. Ang housing technology upang protektahan ang baterya sa extreme environment ang kalawakan, lalo na sa malakas na solar wind at radiation, ay kulang pa. Doktor, tulad ng nakikita ninyo, perpekto ang output. Ngunit nag-alala ako sa pangmatagalang durability. Kailangan nating palakasin ang disenyong panlabas na pader upang makayanan ang matinding kapaligiran sa kalawakan. Sa problemadong nga salita ni Dr. Reyes, binuklat ko ang blueprint ng special alloy ng NASA na aking inihanda. Ito ang shielding technology na ginamit ng NASA sa Mars rover. Kung magsasama ang baterya technology ng Pilipinas at ang aming housing technology, hindi ito matatalo. Nagtrabaho kami ng magdamag upang baguhin ang disenyo. Ang limitasyon sa oras ay lalong nagbigay na presyon sa amin. Dumating ang isang fax na may matinding utos mula sa gobyerno Amerika na nalaman ang aking kinaroroonan at ipinag-utos ang agarang pagbalik. Mayroon na lamang akong 24 oras. Dr. Reyes, bilisan natin. Kailangan nating tapusin ang cosmic synthesis simulation bago sumikat ang araw bukas. Sa aking sigaw, muling napuno ng tensyon ang laboratorio. Ang mga mananaliksik na may mga matang namumula ay nagtatype sa keyboard at paulit-ulit kong pinunasan ang precision lens upang iwasto ang error ng aparato. Sa gitna ng tensyonadong usapan, nakaisa kami, lampas sa lahi at nasyonalidad, sa pangalan ng science lamang. Tapos na, Doktor. Stable na ang manumero. Bandang alas 4 ng umaga, kasama ang sigaw ng isang mananaliksik.
Isang magandang berdeng waveform ang iginuhit sa monitor. Ito ang sandali kung saan nagsama ang tiyaga ang Pilipinas at ang karanasan ang Amerika at ipinanganak ang pinakamalakas na space battery ang sangkatauhan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Dr. Reyes. Ang pawis na dumaloy sa likod ng aking kamay ay tila mas mahalaga kaysa sa anumang medalya. Sa sandaling tila maayos ang lahat, isang hindi inaasahang malaking krisis ang sumalanta sa amin. Sa kabila ng matagumpay na simulation results, nagsimulang magkaroon ng banayad na pagbaba ng output sa accelerated life test na ginaya ang aktwal na kapaligiran. Sa matinding temperature change simulation na nagpapalit-palit sa 150 grab Celsius sama at 150 grab Celsius, natuklasan ang fenomenon ng banayad na pagka-deform ng internal structure ng baterya. Hindi dapat ganun. Pinalakasan ko na ang housing, bakit hindi makayanan ang internal pressure? Hawak ko ang aking ulo. Ang fenomenon na ito ay isang pangunahing pisikal na banggaan na aming napalampas dahil sa pagkalasing sa panandaliang tagumpay. Ang balitang ito ay iniulat sa US Department of Energy sa real time at agad na binatikos ng mga nagdudong tao sa waiting conference. Williams, naririnig mo ba? Sinabi ko na sa iyo na mahina ang pundasyon ng teknolohiya ng Pilipinas. Nakakaawa ka na naloko ka ng panandaliang pandaraya. Ang boses ni Director Thompson, na may halong pagtawa, ay umalingaw-ngaw sa laboratorio sa pamamagitan ng speaker. Hindi lamang iyon ang krisis. Ang mga papel ang mga siyentipiko sa Europa na nagdududa sa shielding technology na beta battery sa prestihiyosong International Academic Journal na Science ay sabay-sabay na inilatala. Isang pesimistikong prediksyon na ang baterya ng Pilipinas ay masisira sa loob ng 3 buwan kung malantat sa space radiation ang bumalot sa scientific community. Higit pa rito, dumating ang balita na tinanggihan ang pag-apruba ng budget para sa isang malawakang demonstration test sa loob mismo ng gobyerno ng Pilipinas. Nagsimula ang presyon mula sa politika na hindi maring gamitin ang malaking halaga ng buwis ng mamamayan sa isang hindi pa napatunayang teknolohiya. Yumuko si Dr. Reyes sa mesa at nagbuntong hininga. Doktor, napakataas ba talaga ang pader na ito para sa atin na lampasan? Wala na tayong lakas upang labanan ang pandaigdigang pagpigil at panloop na pagdududa. Ang kanyang mahinang boses ay tila bumiyak sa aking dibdib. Bukod pa rito, ang isang malaking defense company na eksklusibong nagmamay-ari ng umiiral na nuclear battery market ay nagbabala ng legal na aksyon at binigyan ng presyon ang Manila Advanced Energy Research Center. Nagpadala sila ng opisyal na dokumento na humihingi ng pagpapatigil ng proyekto, naglalabas ng di makatarungang pahayag na nilabak ang kanilang patent. Ang sistematikong pagambala ng kalaban ay masinsin at malupit. Sinubukan kong suriin ang data at humanap ng paraan upang makalusot, ngunit sa tuyong mata at matinding sakit ng ulo, hindi ko man lang kayang buksan ang aking mga mata. Tanging ang malamig na hangin ng bukang liveve lamang ang nagpalamig sa aking ulo. Hindi ako maring bumaksak ng kanon. Tiyak na mayroon tayong napalampas na malit na detalye. Pinilit ko ang aking sarili at muling kinuha ang magnifying glass. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Ipinautos nang nasa headquarters na alisin ako sa aking posisyon at agad na pilitin akong bumalik sa ilalim ng proteksyon ng madiplomat. Sa pangunahing gate ng institute, mayroon ng itim na kotse na nahihintay sa akin. Sa harap ng pagambala ng kalaban at hindi inaasahang balakid, bumaksa ang moral ng Philippine Research Team. Isa-isa nang naampake ang mamananaliksik at unti-unting namatay ang ilaw sa laboratorio. Dr. Williams, mukhang mas mabuting umuwi na kayo, humihingi ako ng paumanhin na sinisira ko ang inyong karera. Nanginginig ang kamay na iniabot ni Dr. Reyes, ngunit hindi ko hinawakan ang kanyang kamay. Sa halip, muli akong umupo sa harap ng nakdilim na monitor. Hindi, Dr. Reyes. Kung hihinto tayo ng ganito, ang revolusyonaryong teknolohiyang ito ay mananatili lamang bilang ideya sa isang papel. Ang agam ay natatapos sa kamay ng mga hindi sumusuko. Sa huling pagkakataon, suriin natin muli ang data. Mababa ang aking boses, ngunit matatag. Ang determinasyon ng engineer
na ipinamalas sa oras ng krisis ay muling nagsimulang magbago sa kapaligiran ng laboratorio. Nag-isa akong nanatili sa harap ng monitor kahit pagkatapos na mamatay ang lahat ng ilaw sa laboratorio. Alam kong naghihintay ang matauhan na ipinadala ng sa pangunahing gate ng institute, ngunit hindi ko talaga kayang umalis. Ang lahat ng aking senses sa loob ng 35 taon ay sumisigaw na may nakatagong katotohanan sa maliit na bateryang ito. Nagsimula akong buklatin ang libu-libong pahina ng failure reports na naitala ng Philippine Research Team sa loob ng nakarang 3 taon. Habang nakatuon ang lahat sa success data, pinansin ko ang manumero sa basurahan na itinuring nilang failure. Bandang alas 4 ng umaga, nanlaki ang aking mamata. Ang pattern na banayad na alon na lumalabas sa isang tiyak na temperatura ay naiba sa anumang pisikal na katangian na nakita ko sa NASA sa loob ng mga dekada. Hindi ito depekto. Sa halip, ito ay isang natatanging adaptive signal na ipinapakita ng ultra-thin film technology na binuo ng Philippine Research Team kapag nakatagpo ito ng extreme environment sa kalawakan. Napakagaling. Nakamali tayo. Nangilabot ako at tumalon mula sa aking upuan. Ang disenyong housing na istilong Amerikano na aming pinipilit ay sa katunayan ay pumipigil sa flexible na istruktura ng Pilipinas. Ang matigas na balat ay sinisira ang malambot na laman. Agad kong hinawakan ang manggas ni Dr. Reyes na nag-impake na at paalis. Dr. Reyes, huwag po kayong umalis. Nakamali po kami. Ang Amerikanong frame na ipinataw namin ang pumapatay sa bateryang ito. Sa aking sigaw, huminto ang mga mananaliksik na nakatayo sa pasilyo. Paulit-ulit akong nagsulat ng mathematical formula sa whiteboard na parang bali. Ito ang sandali kung saan isinuko ko ang lahat ng aking autoridad at karangalan bilang senior researcher ng NASA. Ipinanukala ko kay Dr. Reyes, isantabi natin ang pamamaraan NASA. Kailangan nating bumalik sa original na Philippine-style standard module na inyong dinisenyo. Iyan lamang ang tanging paraan para makahinga ang bateryang ito. Naguluhan si Dr. Reyes. Doktor, ngunit hindi ba tinanggihan ng NASA ang paraan na iyon dahil hindi pa napatunayang stable? Kung mabibigo kayo, talagang mawawala ang lahat sa inyo. Ngumiti ako sa kanyang nag-aalalang masalita. Para sa isang siyentipiko, walang karangalan na mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Ako ang mananagot. Akuhin ko ang lahat ng panganib. Ito ang isang pagtaya sa aking buhay at ang huling pagmamataas bilang isang engineer. Lihim kong isinakay sa eroplano ng Amerika ang 5 mananaliksik ng Pilipinas. Upang iwasan ang opisyal na pagmamanman ng NASA, nagpasya akong gamitin ang precision simulator ng isang panlabas na pribadong research facility na aking pinamamahalaan. Kung malaman ni Director Thompson ang katotohanan ito, maari akong agad na imbestigahan sa kasong pagtataksil. Ngunit hindi ako huminto. Lihim kaming pumasok sa laboratorio sa gabi at sinimulan ang simulation. Nang lumampas sa 98% at umabot sa 99% ang numero ng simulation, isang katahimikan na hindi marinig kahit ang tiktak ng orasan ang namayani sa laboratorio. Tanging ang tunog lamang ng cooling fan ang pumalit sa aming hininga. Sa wakas, lumitaw sa monitor ang 100%. Complete. Perpekto ang resulta. Ang synergistic effect na ipinamalas ng disenyo ng Pilipinas kapag isinama sa housing ng NASA ay lumampas sa 3 beses ng performance na aming inasahan. Tagumpay, nagawa natin. Niyakap ko si Dr. Reyes at umiyak na parang bata. Ito ang sandali kung saan pinatunayan ng makina ng NASA na tama ang pamamaraan ng Pilipinas. May nanginginig na kamay. Nagpadala ako ng email sa NASA headquarters at sa White House Office of Science and Technology Policy. Isinasakripisyo ko ang aking karera at sinasabi ko ng may katiyakan. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi pagkakamali, kundi isang bagong larangan ng sangkatauhan na hindi natin naabot. Ang sinumang humadlang sa teknolohiyang ito ay magiging salarin sa kasaysayan. Ito ang pinakamatapang na pagpili sa aking buhay at ang sandali kung saan nanalo ang tunay na pagkakaibigan na lumampas sa mga hangganan ng bansa sa ngalan ng aham
Ang sandali ng tagumpay ay dumating ng tahimik ngunit matindi. Sa huling ulat na kinompute ng Precision Simulator ng NASA, malinaw na ipinakita ang numero na ang beta battery, ang natatanging teknolohiya na Manila Advanced Energy Research Center ay ginagarantiyahan ang buhay na higit sa 50 taon sa space environment. Ito ay perpektong ebidensya na naabot ng ang Pilipinas, ang pinakamataas na antas sa mundo ng walang tulong ng Amerika. Ang mapagmataas na pagdududa na taglay ko ng una kong bisitahin ang Pilipinas ay nawala lahat sa isang numerong ito. Sa sandaling lumitaw ang berdeng signal sa malaking monitor ng laboratorio, tumayo ako at nagbigay ng standing ovation. Sa mata ng mga batang mananaliksik na Pilipinas na nakatayo sa tabi ko, mayroong luha na nagsasalaysay nga kanilang nga pinagdaanan. Hindi lamang ito tagumpay ng baterya. Nabuksan ang pintuan ng isang bagong panahon. Napakagaling, sabi ko nang may sigla. Bilang isang eksperto, hindi ko maiwasang magbigay ng paggalang. Ang panahon ng mabibigat at malalaking nuclear battery na pinanindigan ng nasa sa loob ng madekada ay nagtapos na. Ang maliit, tumpa at magandang baterya na ipinakita ng Pilipinas ang papalit sa posisyon nito. Tinawagan ko ang aking kasamahan upang ipahayag ang katotohanan ito, maging si Dr. Mark na nagbibiro sa akin at si Director Thompson na nagbibigay presyon sa akin, ay wala silang nagawa kundi manahimik sa harap ng perpektong data na ito. Ito ang esensya ng kalidad. Maging sa 100 grab C na matinding lamig, ang voltage ay gumuhit ng tuwid na linya ng walang 0,1 volt na error. Nang ilabot ako sa Precision ng Siyensiya ng Pilipinas, kumalat sa buong laboratorio ang sandali ng kagalakan nang makita ko ang mananaliksik nga Pilipinas na nagyakapan at paulit-ulit na nagsasabing maraming salamat at nagagalak. Ganap kong tinanggal ang aking balat bilang senior researcher ng teknolohikal na superpower ng Amerika. Ang kanilang kagalakan ay kagalakan ko, maging sa aking dibdib na nabuhay bilang isang malamig na engineer, mayroong mainit na bagay na bumubulwak. Ang teorya na aming pinanindigan sa loob ng mga dekada ay inyong binasak sa pamamagitan ng inyong kakayahan. Taos puso akong bumabati sa inyo. Sa mga salitang ito, mahigpit na hinawakan ni Dr. Reyes ang aking kamay at yumuko. Ito ay tanda na malalim na paggalang sa isa't isa. Ang kahulugan ng tagumpay na ito ay hindi lamang limitado sa teknikal na pagunlad. Ipinamukha nito sa mundo na ang Pilipinas, sa larangan ng enerhiya sa kalawakan, ay hindi na isang nakahabol sa teknolohiya ng Amerika. Ngayon, ang Pilipinas ay nasa posisyon ng isang nangunguna na nag-iisang tumatakbo. Gusto kong tawagin ang bateryang ito na Philippine Star dahil ito ang magiging pinakamaliwanag na ilaw na magpapaliwanag sa dilim ng kalawakan. Ang isang pahina ng papel na inilabas ng simulatong NASA ay naging turning point na ngayon ay magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mahalaga kong inihawak ang papel na iyon sa aking dibdib. Ang pinakamalaking tagumpay sa aking buhay ay hindi ang tagumpay ng proyekto ng NASA, kundi ang sandali kung saan napatunayan ko sa mundo ang dakilang hamon na ito ng Pilipinas. Ang nakakabiyaning damdamin na tanging ang manakasaksi sa himala na ang impossible ay naging possible ang makakaramdam ang pumuno sa laboratorio. Tiningnan ko ang labas ng bintana, sa kabila ng madilim na kalangitan sa gabi, tila nakita ko ang maraming rover na nilagyan ng baterya ng Pilipinas na lumilipat. Ang rover na iyon ay magdadala ang pangarap ang sangkatauhan hanggang sa dulo ng solar system o higit pa nang hindi na nag-aalala sa baterya. Ang maliit na himala na nilikha ng determinasyon ng mga Pilipino ang naging unang hakbang upang gabayan ang sangkatauhan sa isang sibilisasyon sa kalawakan. Muli kong kinamayan ang bawat isa sa mga mananaliksik ng Pilipinas at taos puso silang pinasalamatan sa kanilang pagsisikap. Kayo ay tunay na mga bayani. Ang balita ng tagumpay ay kumalat ng napakabilis. Ang kapaligiran sa loob ng NASA ay nagbago sa isang gabi. Sunod-sunod na dumating ang mga ulat mula sa mga practical staff na nagsasabing hindi maaring magpatuloy ang susunod na satellite project nang walang baterya ng Pilipinas
At ang mga kasamahan na tumawag sa akin na traidor ay ngayon ay nakapila sa harap ng aking silid, humihiling na maging tulay sa Philippine Research Team. Ang balita na ang Pilipinas ay nilampasan ang larangan ng lithium battery, kung saan sila na ang nangunguna sa mundo, at sinakop maging ang nuclear battery market na tinawag na Realm of Dreams, ay nagdulot ng gulat sa pandaigdigang energy market. Agad na inilatala ng New York Times at Washington Post ang balitang ito sa kanilang front page. Ang pamagat na Philippines acquires permanent energy of space ay pumukaw sa atensyon ng mga tao sa buong mundo. Sunod-sunod din ang pagpuri mula sa mga eksperto. Nilampasan ng Pilipinas sa isang iglap ang teknolohiya na eksklusibong pag-ari ng Amerika at Rusya sa loob ng 50 taon. Lalo na, ang paggamit ng ligtas na material sa halip na plutonium ay isang dakilang tagumpay na nagpabago sa takot sa nuclear energy sa pag-asa. Hindi sila nagtipid ng papuri. Mas malaki ang naging epekto sa akademya. Ang ultra-thin film technology ng Pilipinas ay napaka-revolusyonaryo kaya kailangan pang baguhin ang mga formula na nakasulat sa mga textbook ng nuclear physics sa buong mundo. Sunod-sunod na dumating ang mga kahilingan mula sa mga prestihiyosong universidad sa buong mundo na nais gamitin ang papel ng Manila Advanced Energy Research Center bilang material sa pagtuturo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng isang linggo. Mas naging masigla ang reaksyon sa loob ng Pilipinas. Nagala ang mamamayan sa balita na ang tahimik na determinasyon ng mga siyentipiko ay sa wakas ay nakatanggap ng pinakamataas na pakilala sa mundo. Hindi lamang ito isang teknikal na tagumpay, kundi isang tagumpay ng pambansang pagmamataas. Dahil ito ay resulta na nakamit sa isang bansang walang yaman, tanging sa pamamagitan ng human resources at tiyaga. Naramdaman kong may responsibilidad ako bilang saksi sa makasaysayang pangyayaring ito. Nilagyan ko sapat na damdamin ang huling ulat na isinumite ko sa White House at NASA headquarters. Nang sumuko ang buong mundo, patuloy na lumaban ang Pilipinas hanggang sa huli. Sila ang tanging bansa na nagpabago sa impossible sa possible. Ang ripple effect ay hindi lamang limitado sa space industry. Ang permanent battery technology ay lumawak. Ang mga aplikasyon nito sa marine exploration, medical artificial organ, at communication device sa polar region. Walang limitasyon ang malarangan ng aplikasyon nito. Nagsimulang pumila ang mga kumpanya sa buong mundo sa Pilipinas. Ngunit matatag ang gobyerno ng Pilipinas at ang research team. Ang teknolohiyang ito ay gagamitin para sa kapakanan ng sangkatauhan at ang pagmamay-ari ng teknolohiya ay nasa Pilipinas. Sa kanilang matapang na salobin, muli akong nakaramdam ng malalim na pahanga. Hindi na ito ang Pilipinas na dati ay naalala sa reaksyon ng mga superpower. Ngayon, ang Pilipinas ay naging isang tunay na advanced na bansa na nangunguna sa mundo sa teknolohiya. Naglagay ako ngang maliit na bandila ngang Pilipinas na dinala ko mula sa Pilipinas sa bintana ngang aking laboratorio. Tuwing nakikita ko ang bandilang iyon, naalala ko ang lumang pasilyo ngang Manila Advanced Energy Research Center at ang mamatang namumula ngang mamananaliksik. Kung wala sila, ang sangkatauhan ay patuloy na maglalakbay sa kalawakan na may mabibigat at delikadong baterya. Ang siyensya at teknolohiya ng Pilipinas ay hindi na lumampas sa yugto ng paggawa ng makina, kundi naging simbolo ng paglabas sa malimitasyon ng sangkatauhan. Itinuturing kong ang paglahok sa dakilang paglalakbay na ito ang pinakamalaking karangalan sa aking buhay. Naghihintay ang buong mundo sa susunod na hakbang ng Pilipinas. At kumbinsido ako, ipakikita ng Pilipinas ang resulta na lampas sa ating imahinasyon tulad ng dati. Ang kamanghamanghang tagumpay na ito ng Pilipinas ay hindi na simpleng data ng laboratorio, kundi nagdudulot ng isang substantibong pagbabago sa mundo. Sa kasalukuyan, ang beta battery na ito, dahil sa espesyal na katangian nito sa paggawa ng radioactive isotopes, ay unang ginagamit sa mga extreme industrial sectors na mahirap maabot ng tao, tulad ng artificial satellites, deep sea exploration, o polar weather observation devices. Ngunit, sa pamamagitan ng malalim na pag-usap sa Philippine Research Team, nakita ko ang isang mas grandioso at kamanghamanghang hinaharap na kanilang pinipinta. Nakumpleto na nila ang ultra-safe shielding technology
na maring ilapat hindi lamang sa mga satellite models, kundi pati na rin sa mga home appliances na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang ito imahinasyon, kundi isang aktwal na proyekto na may konkretong disenyo ngang proseso na isinasagawa. Dr. Robert, kung mas umunlad pa ang teknolohiyang itong Pilipinas, hindi kaya darating ang araw na magagamit natin ang ating mga smartphone at laptop nang walang pag-charge sa buong buhay. Ang tanong na ito ni Dr. Reyes ay muling nagpayanig sa aking puso bilang isang engineer. Para sama consumer sa buong mundo na pagod sa panganib ng pagsabok ng baterya at maikling buhay, ang teknolohiyang ito ngang Pilipinas ay magiging parang isang mahiwagang solusyon. Personal kong nakumpirma ang maingat na pagtatapos at ang halos perpektong kalidad ng pamamahala ng mga Pilipino. Kung ang nuclear battery na ginawa ng kanilang makamay ay hindi magiging isang panaginip lamang na isama sa ating mga pang-araw-araw na elektronikong aparato sa malapit na hinaharap. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa kalidad ay talagang kamangha-mangha. Upang bawasan ang posibilidad ng radiation sa sukdulan, paulit-ulit nilang ginawa ang libu-libong shock tests at fire tests. Hindi namin ibebenta ang teknolohiya sa kapinsalaan ng kaligtasan. Ang baterya na may pangalan ng Pilipinas ang magiging pinakaligtas na enerhiya sa mundo. Sa isang pangungusap na ito mula sa isang mananaliksik, nakita ko ang tunay na kapangyarihan ng siyensya ng Pilipinas. Dahil sa kanilang pilosopiya na inuna ang kaligtasan ng tao kaysa sa teknolohikal na pag-unlad, nagawa nilang baguhin ang pagdududa ng mundo sa kumpiyansa. Ang paglawak ng impluensyang ito ay may potensyal na maging ilaw ngang pag-asa para sa mga liblib na lugar at mga umuunlad na bansa na naghihirap sa kakulangan ng enerhiya. Ang siyensya na Pilipinas ay nasa pintuan na ngayon ng isang energy revolution na magbabago sa buhay ng sangkatauhan sa pundasyon nito. Nakita ko ang maraming proyekto sa NASA, ngunit hindi ko pa nakita ang isang halimbawa na nagbago sa pamantayan ng mundo sa napakaliit na panahon. Ang saklaw ay lumalampas sa halaga ng ekonomiya at nagdudulot din ng panlipunan at pampulitikang pagbabago. Ang mga gobyerno sa buong mundo ay nagunahan na humingi ng teknikal na kooperasyon sa Pilipinas at maging ang energy regulations ng Space Treaty ay binago upang tumugma sa technical level ng Pilipinas. Ngayon, ang mundo ay walang magawa kundi sundin ang hinaharap ng enerhiya na iminungkahi ng Pilipinas. Ito ang pinakamahusay na obra maestra na nilikha ng pagsasama ng soft power at hard power ng Pilipinas. Ang mainit na sigla na naramdaman ko habang naglalakad sa pasilyo ng Research Institute ng Pilipinas ay lumalawak na. Ngayon sa mga industrial sites sa buong mundo, ang masasakyan sa Alemanya ay nakatuon sa Beta Battery Technology M Pilipinas upang mapabuti ng malaki ang driving range ng mga electric vehicles. Ang mga kumpanya sa Silicon Valley ng Amerika ay humihingi sa Pilipinas ng paraan upang permanenteng makapagbigay ng kuryente sa mga server. Higit pa rito, isang revolusyon ang nangyayari sa sektor ng medical. Ang mga pasyente na may heart pacemaker ay napalaya na mula sa sakit na kailangan nilang sumailalim sa operasyon tuwing 10 taon. Ang micro-size beta battery ng Pilipinas, ang magiging life battery na sasamahan ang pasyente sa buong buhay nito sa isang beses na pagpasok. Tuwing nasasaksihan ko ang kanitong konkretong pagbabago ng hilabot ako. Ang katotohanan na ang pananaliksik na sinimulan namin para lamang magpadala ng spacecraft sa malayo ay naging kasangkapan na nagliligtas ng maraming buhay at nagbabago sa kalidad ng buhay ng maraming tao ay nagpapakumbaba sa akin. Ang mananaliksik ng Pilipinas ay nagsasabing ang lahat ng karangalang ito ay dahil sa suporta ng mamamayan. Ang kanilang pagpapakumbaba na inuna ang bansa at sangkatauhan kaysa sa pagmamataas sa kanilang matagumpay ay lalong nagpapakinang sa teknolohiyang ito. Kumbinsido ako, sa susunod na 100 taon, ang Pilipinas ang mangunguna sa enerhiya at ang simula nito ay magmumula mismo sa maliit na baterya na ating nasaksihan ngayon. Ang buong mundo ay pumupunta sa Pilipinas upang matuto. Ang mga batang mananaliksik ng NASA ay nagsimula ng mag-aral ng Filipino
At ang mga papel ngang Pilipinas ay pumupuno sa mga email inbox ng mga engineer sa buong mundo tuwing umaga. Ito ang tunay na kalagayan ng lumalawak na impluensya na nakamit ng Pilipinas. Nararamdaman ko ang walang hangganang pasasalamat na nabubuhay ako bilang saksi sa dakilang pagbabagong ito. Ang enerhiya ngang Pilipinas ay naging isang engine na hindi nahihinto at magdadala ito ngang sangkatauhan sa isang mas magandang kinabukasan. Ngayon, bumalik ako sa laboratorio ng NASA sa Maryland, Amerika. Ngunit ang aking pang-araw-araw na buhay ay ganap na nagbago. Hindi na lamang data ng Amerika ang ipinapakita sa aking monitor. Tuwing umaga, pagdating ko sa trabaho, agad kong sinisuri ang pinakabagong research report at real-time experimental data na ipinapadala mula sa Manila Advanced Energy Research Center. Higit sa kalahati ngang aking trabaho ngayon ay punong-puno ngang pahikayat sa loob ngang NASA at sa mga ahensya ng gobyerno ng Amerika tungkol sa kahusayan ng teknolohiya ng Pilipinas at ang paggawa nito bilang pamantayan. Ang aking paggalang sa siyensya na Pilipinas ay lumalalim araw-araw. Habang tinitingnan ko ang kanilang data na ina-update araw-araw, sa edad na malapit ng Mach 70, nalulubog pa rin ako sa kagalakan ng pagkatuto ng mabagong bagay. Ang teknolohiya ay hindi nilikha ngang malaking kapital, kundi ngang determinasyon ngang mataong hindi sumusuko. Ngayon, lubos akong naniniwala sa katotohanan ito sa pamamagitan ngang Pilipinas. Ang aking makitid na pananaw at mapagmataas na pagpapahalaga ay ganap na nawasak nang makipakita ako sa Philippine Research Team. Ang kooperasyon ay nagbigay sa akin ng bagong kahulugan ng buhay. Ngayon, kusanglup akong nagsisilbing pinakamalakas na tagapagtaguyod ng kahusayan ng teknolohiya ng Pilipinas sa loob ng Amerika. Maging si Director Thompson ay hindi na maaring balewalain ang aking opinion. Dahil ngayon, masakit din nilang kinikilala na ang space program ng Amerika ay hindi magtatagal ng walang baterya ng Pilipinas. Ang paggalang ay kumalat hindi lamang sa akin kundi sa buong NASA. Minsan, kapag nagpapadala ng email ng technical update, ang Philippine Research Team, ang mga batang doktor sa aming laboratorio, ay nagbibigay ng simpleng paganga na may paggamanga, siyempre, Pilipinas. Ang henyong nga Pilipino at ang sinseridad na nakatago sa likod ngang kanilang determinasyon ay naging modelo na ngayon ng mga siyentipiko sa buong mundo. Araw-araw, pumipintig ang aking puso sa pag-asa para sa kinabukasan. Sa araw na makatoto ang mundo na walang pag-charge na pinapangarap ng mga siyentipiko ng Pilipinas, gusto kong magdaos ng isang party upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa halip na ang aking retirement ceremony. Ang batang mananaliksik ng Pilipinas na nagtrabaho ng magdamag sa isang maliit na laboratorio ng walang nakakalam. Ang tunay na mga bayani ng modernong panahon at mga tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang pagbabago sa aking pagpapahalaga ay hindi lamang limitado sa larangan ng trabaho. Ngayon, sa holiday, binibisita ko ang mga Filipino restaurant kasama ang aking asawa upang kumain ng adobo at subukang maunawaan ang kanilang kultura at damdamin. Dahil nais kong personal na maramdaman sa aking buhay kung paano nililikha ang kanilang mainit na puso ang pinakamahusay na teknolohiya. Ang baterya ng Pilipinas ay hindi lamang nagbibigay ng kuryente sa aking laboratorio, kundi pati na rin ang kuryente ng aking kaluluwa. Buong puso akong nagpapasalamat sa Pilipinas na muling nagbigay sa akin, isang matandang engineer, ng isang dalisay na pangarap sa kalawakan. Kamakailan, nagbigay akong speech sa loob nga NASA at sinabi ko ito, ang dapat nating matutunan mula sa Pilipinas ay hindi ang technical numbers, kundi ang kanilang hindi sumusukong puso. Pagkatapos ng speech na iyon, maraming batang siyentipiko ang lumapit sa akin at nagtanong tungkol sa mga paraan ng kooperasyon sa Pilipinas. Ikinuwento ko sa kanila ang lumang sneakers at ang matang namumula na nakita ko sa MRC. Iyon ang tunay na esensya ng agham. Ang siyensya at teknolohiya ng Pilipinas ay hindi na lumampas sa yugto ng paggawa ng makina, kundi naging simbolo ang paglabas sa mga limitasyon ng sangkatauhan.
Itinuturing kong ang paglaho sa dakilang paglalakbay na ito ang pinakamalaking karangalan sa aking buhay. Nasa aking mesa pa rin ang maliit na modelo ng beta battery na ipinadala ni Dr. Reyes. Tuwing nakikita ko iyon, nangangako ako, huwag kailanman maging mapagmataas at laging maging mapagkumbaba sa harap ng katotohanan. Ang Pilipinas ang dakilang guro na muling nagturo sa akin ng landas ng isang siyentipiko. Ang puso ng Pilipinas ay patuloy na pumipintik patungo sa hinaharap at naririnig ko ang tunog ng pintik na iyon araw-araw sa sentro ng NASA. Ang Next Generation Space Battery na dinisenyo kasama ang Philippine Research Team ay nakatakdang ilagay sa isang rover na patungo sa mga bituin. Habang pinapanood ko ang paglulunsad nito, malamang naiyak ako sa tuwa. Dahil ang bateryang iyon ay naglalaman, naga-aking pawis at naga-kasaysayan, naga-Pilipino, hindi na ako natatakot sa pagre-retiro. May kumpiyansa ako na ang matalaan na aking iniwan sa pakikipagtagpo sa teknolohiya ng Pilipinas ay gagabayan ang sangkatauhan hanggang sa dulo ng kalawakan. Mga siyentipiko ng Pilipinas, ang himala na inyong nakamit ay hindi kailanman nasayang. Aalalahanin ng mundo ang inyong pangalan. Ako, si Robert Williams, ay magpapatunay sa inyong determinasyon hanggang sa huling hininga. Patuloy kong sinusuportahan ang maliwanag na hinaharap ng siyensiya ng Pilipinas sa NASA. Ang kalawakan na ating sabay na nililikha ay magiging isang espasyo na mas maraming liwanag kaysa dilim. Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay lumampas na ngayon sa mundo at naging pamantayan sa kalawakan. Buong puso akong nagbibigay ng paggalang at pasasalamat. Kamusta ang kuwento ni Robert Williams? Ang kuwentong ito ay hindi lamang isang memoir ng isang engineer. Ito ay isang dakilang balitang tagumpay na inilabas na ating mga siyentipiko sa Pilipinas na tumanggi sa salitang impossible at inilaan ang kanilang kabataan sa madilim na laboratorio para sa mundo. Maniniwala ka ba na ang maliit na hamon na nagsimula ng maliit at walang pangalan ay naging isang malaking landas na ngayon ay may pananagutan sa enerhiya ng buong kalawakan lampas sa mundo? Sa pamamagitan ng pananaw ni Dr. Robert, muli kong nakumpirma ang nakakapanindik balahibong determinasyon na taglay nating mga Pilipino. Ang panahong iyon, kung saan paulit-ulit silang nabigo sa libu-libong beses sa isang lugar na walang kumikilala, ngunit nagtiis sila sa isang layunin lamang, nais naming magiwan ng mundo na walang kakulangan ng enerhiya para sa aming mga anak. Ito ang lumikha ng himala ngayon. Ang Pilipinas ay isang bansang walang ni isang yaman. Ngunit mayroon tayong pinakamalakas na enerhiya, ang matao. Ang enerhiyang iyon, sa pakikipagtagpo sa malaking kapangyarihan na nuklear, ay muling isinusulat ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ibahagi ang inyong makasalobin sa makomento. Ang inyong interes ang magiging puwersang nagtutulak upang makagawa ng mas mahusay na nilalaman. Isang paglalakbay na puno ng inspirasyon. Maraming salamat.